Midnight Man. Magandang araw po, Sir Mac. Ako po si Perding ng Sindangan Zamboanga del Norte. Matanda na po sa ngayon. Meron na nga po akong mga apo. Pero itong ikukwento ko ay nangyari noon pang 1994. 19 anyos pa lang ako noon at binata pa. Isang gabi ay nasa tambayan kami ng mga kaibigan ko. Lumang tindahan yon, abandonado na. Wala na kasi yung may-ari. Nakatayo sa may labasan ng baryo namin. Doon kami lagi ng mga kaibigan ko. Pare-parehong mga walang trabaho at lasenggo. Medyo lasing na nga kami nun. Saktong kwentuhan lang ng walang kabuluhang mga bagay. Natigil lang yung usapan namin nang may makita kaming parating. Isang babaeng naglalakad sa gilid ng kalsada. Nakaputing t-shirt tapos maong na pantalon. Agad nilingon ng kaibigan kong si Nicoy yung babae. Si Nicoy yung classic na tambay. Maloko. Tapos nagtatawag o naninipol ng mga babaeng napapadaan. Lalo na yung magaganda at sexy. Nang malapit na yung babae sa tambayan namin, ay sinipulan siya ni Nicoy. Pero hindi pinansin ng babae si Nicoy. Tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad habang nakayuko. Sumipol ulit si Nicoy. Tinawag na rin niya yung babae at kinawayan. Kaso hindi pa rin siya pinansin. Nagtawanan na kami nung ibang mga kaibigan namin. Si Nicoy naman ay parang napipikon na. Tumayo siya at hinarangan niya yung daanan ng babae. Napahinto naman ito sa paglalakad. Sinubukan kong aninagin yung mukha ng babae pero hindi ko makita. Nakalaylay kasi yung buhok sa gilid ng ulo niya. Nagsalita si Mokong. Sabi niya ba't daw ba hindi namamansin yung bebot. Gusto lang naman niyang makipagkilala. Hindi gumalaw o umimik yung babae. Nagtawanan ulit kaming mga kasama ni Nicoy. Nagtangka si Nicoy na tapikin sa balikat yung babae. Dito na po nagbago ang sitwasyon. Nag-angat ng tingin yung babae. Natigilan kaming lahat na nandun. Ako nga ay parang nabulunan sa nakita. Si Nicoy naman ay namutla bigla at napaupo. Nangingitim kasi yung mata ng babae. Buong mga mata talaga yung itim. Wala nang natirang kulay puti. Kunot din ang kanyang noo at nakatiim ang mga ngipin. Hindi na kami nakapagsalita nung umalis na yung babae. Yumuko siya ulit at nagpatuloy sa paglalakad. Ilang sandali pa kaming nanigas sa mga pwesto namin. Si Nicoy nga ay hindi nakatayo agad. Nang makagalaw na ako, nilingon ko yung babae sa nilakaran niya. Wala na siya doon. Hindi na namin alam kung saan siya pumunta. Nang makatayo si Nicoy, ay bumalik na siya sa kinauupuan. Yun nga lang ay hindi na kami makabalik sa inuman. Nabasag na ng kilabot yung happy-happy namin. Hindi mawala sa isip namin ang kakaibang babaeng dumaan. Naisip nga namin na baka isa yung aswang o kung anong nilalang. Kaya kailangang mag-ingat ni Nicoy. Baka kasi nagalit talaga ito sa kanya. Doon na rin po namin naisip na umuwi na. Baka kasi biglang balikan kami nun. Nagpaalam yung ibang mga kasama namin. Kami naman ni Nicoy ay magkasamang lumakad. Iisa lang kasi ang direksyon ng mga bahay namin. Kailangan naming dumaan sa isang bayabasan. Tsaka namin mararating yung lugar na may paisa-isang bahay. Tahimik lang kaming lumakad nun. Pareho kasi kaming medyo hilo. Kasi nga mga lasing. Isa pa ay iniisip ko pa rin yung itim na mga mata ng babaeng sinipulan ni Nicoy. Palingon-lingon ako sa bayabasan. Hindi ako mapalagay.
Baka kasi nasa paligid lang pala siya. Hindi ko naman siya nakita nung una. Pero nakakakilabot yung itsura ng paligid. Madilim na kasi ang bayabasan. Tapos parang nakakapanindig balahibo ang liwanag ng buwan. Hanggang sa nakakailang minuto na kami sa bayabasan, may nakita kaming puti sa unahan namin. Nasisinagan yun ng buwan. Tinitigan ko yon at nanlamig ako sa nakita. Yung babaeng nakaputing t-shirt, nakaharang sa dinadaanan namin. Ordinaryo naman yung itsura niya nun. Hindi na purong itim yung mga mata niya. Pero galit pa rin yung titig niya kay Nikoy. Nanginginig na nagsalita yung kaibigan ko. Sorry na daw. Patawarin na raw siya ng babae kung nabastusan man ito. Ang kaso hindi pa rin bumibitiw sa matalim na titig yung babae. Sa halip ay unti-unti na namang umitim ang mga mata nito. Kinalabit ko na si Nikoy. Sinabi kong tumakbo na kami pabalik sa tambayan. Mabilis naming tinalikuran yung babae at agad na kaming kumaripas. Tinodo namin yung bilis namin. Pakiramdam ko nga noon ay nawala na bigla ang kalasingan ko. Lumingon ako para tingnan ng babae. Nagsisi ako sa ginawa ko. Nakita ko kasing nakasunod siya sa amin. Hindi siya tumatakbo pero ang bilis ng lakad niya. Itim pa rin ang mga mata niya at nakatitig pa rin talaga kay Nikoy. Pero matalas na rin ang mga ngipin at kuko niya. Binilisan ko lalo ang pagtakbo. Nauna ako ng konti kay Nikoy. Hanggang sa marating na namin yung tambayan. Binuksan ko yung pinto sa gilid ng abandonadong tindahan. Taranta akong pumasok doon. Papasok na rin sana si Nikoy. Pero nagulat ako nang bigla siyang mapasigaw. Pagtingin ko ay naging kilabot yung gulat ko. Nasa likod na kasi ni Nikoy yung babae. Hawak na niya ang isang braso ng kaibigan ko. Nakatingin siya sa akin. Nakatitigan ko talaga yung itim na mga mata niya nun. Sinabihan niya ako na wag akong magulo kung ayaw kong madamay. Madiin ang pagkakasabi niya. Alam mong may halong galit dahil doon ay nanigas ako sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko ay nawalan ng lakas ang mga tuhod ko. Pagkasabi niya noon ay agad na niyang kinaladkad palayo si Nikoy. Nagsumigaw lalo ang kaibigan ko. Pero hindi pa rin ako makagalaw dahil sa kilabot. Todo kabog ang dibdib ko noon. Nang tumingin ako ay medyo malayo na sila. Lakas loob akong sumunod. Ilang sandali pa ay hindi ko na sila matanaw sa madilim na bayabasan. Sinundan ko yung sigaw ni Nikoy. Pero nahinto na rin yun paglipas ng ilang sandali. Dito na ako humingi ng tulong sa iba pa naming mga kaibigan. Sinabi ko sa kanila na hinarang nga kami ng babaeng itimang mga mata. Mabilis kaming kumilos. Humingi na rin kami ng tulong sa iba pa naming mga kalugar. Ginalugad namin yung bayabasan. Hanggang sa makarating yung iba sa may malapit na gubat. Doon na po nila nahanap ang damit ni Nikoy. Duguan po ito at punit-punit. Pero hindi na nahanap ang kaibigan namin. 3 dekada mahigit na rin mula noon, Sir Mac. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap si Nikoy. Dinadasal na lang namin na sana ay nasa payapa ang kanyang kaluluwa. Kami namang mga kaibigan niya ay inayos na ang mga buhay. Naghanap ng trabaho at tinigil ang pagiging tambay. Ayaw na kasi naming magpakaperwisyo. Nakakatakot magkamali. Yo, Sir Mac. Derek po ang pangalan ko.
18 years old na tubong aklan. Share ko lang sa inyo yung weird experience ko last year. Sabado ng umaga po ito nangyari. Pumunta ako noon sa may dalampasigan. Nandun kasi ang tambayan namin ng mga kaibigan ko. Mga kababata ko na taga rito lang din sa amin. Yung tambayan naman namin ay isang maliit na kubo lang. Sa likod ay merong puno ng nyog na walang bunga. Pinagkukuhanan kasi yon ng tuba. Sa kanang gilid naman ng kubo ay may napakalaking bato. Nandun lang sa may buhanginan. Abot hanggang tiyan ko ang taas. Tapos 2 metro ang lapad. Kaya naman nagtaka talaga ako nung umaga na yon. Yung bato kasi medyo malayo na sa tambayan namin. Malapit na nga sa tubig dagat. Imposibleng magalaw ng kusa yon. Kasi nga napakalaki ng bato na yon. Sobrang bigat din. Hindi nga yon kayang buhati ng 3 tao. Ang ipinagtataka ko pa, meron ng butas doon sa buhanginan na kinalalagyan dapat ng bato. Sa mismong tabi ng tambayan namin. Sumilip ako ron. Nakita kong may malalim na hukay pala yon. Siguro mga 3 metro din ang lalim. Tapos may napansin akong lagusan na papunta sa kung saan. Tumingin-tingin ako sa paligid. Wala pa ang mga kaibigan ko. Tumingin ako ulit sa hukay. Naisip kong bumaba at pasukin yung lagusan. Kaya pumasok ako sa tambayan namin. Kumuha ako doon ng lubid. Yung plastic na lubid tapos kulay blue. Ginagamit yon ng mga mangingisda para itali ang mga bangka nila sa dalampasigan. Tinali ko yon sa puno ng nyog. Yun ang ginamit ko para makababa sa hukay. Yun na rin ang gagamitin ko para makaakyat pabalik. Sinilip ko yung lagusan. Kasya ako kung gagapang ako papasok. Mukhang ligtas naman. Kaya ginawa ko. Ang nasa isip ko noon, bumalik na lang kapag medyo malayo na yung nagagapang ko. Tuloy-tuloy lang ako sa paggapang. Hanggang sa napapikit ako. May naramdaman kasi akong dumampi sa balat ko. Para bang may nilusotan akong harang na hindi ko nakikita. Dumilat ako ulit ng matauhan. Doon ay nagulat ako nang may matanaw akong liwanag sa unahan. Liwanag ng araw galing sa labas. Lalo akong nagtaka. Kumpirmado kasing lumulusot nga sa kung saan yung lagusan na yon. Gumapang ako papunta sa maliwanag na bahagi. Nagtaka ako. Nakita ko kasing may nakabitin na blue na lubid doon. Katulad sa ginamit ko para makababa sa hukay. Kinabahan ako. Pero inisip ko na baka nagkataon lang. Uso nga naman kasi ang ganong lubid na panali sa bangka. Kaya lumapit ako doon sa lubid na yon at umakyat palabas sa hukay. Lalo akong nagtaka paglabas ko, Sir Mac. Sandali pa nga akong napahinto. Hindi agad na proseso ng utak ko ang bumungad sa akin. Nakita ko kasi yung tambayan namin. Yung kubo na merong puno ng nyog sa likod. Kahit yung bato na naurong ay nandun din. Lumingaling ako. Walang tao. Wala pa yung mga kaibigan ko. Lumunok ako ng laway. Kabado man ay pumasok ako sa kubo. Nakita ko roon ang ilang mga gamit ng mga kaibigan ko. Kumpirmadong yun nga ang tambayan namin. Hindi ko maisip kung paanong nakarating ako ron. Lumusot nga naman kasi ako doon sa lagusan sa ilalim ng lupa. Naupo ako sa harap ng tambayan namin. Hindi ko mapigil ang utak ko sa kakaisip. Tumingin-tingin din ako sa baba ng hukay. Pero wala naman akong napapansing kakaiba. Ilang minuto pa ay may narinig akong mga boses na parating. Tumingin ako sa daan papuntang tambayan. Nakita ko roon ang mga kaibigan ko. Tatawagin ko na sana sila, Sir Mac. Pero napahinto ako nang makita ko ang sarili ko. Ibig kong sabihin, kasama nila ako. Hindi ako pwedeng magkamali.
Ako po talaga yun. Pareho sa akin yung itsura at suot na damit. Kahit yung kilos ay ako talaga. Sa takot ko ay bumalik ako sa ilalim ng hukay. Pagkatapos ay taranta akong gumapang ulit sa lagusan. Madaling-madali ako na parabang may humahabol sa akin. Nadaanan ko ulit yung parang harang na hindi ko nakikita. Tuloy-tuloy lang ako hanggang sa may natanaw na naman akong liwanag. Sigurado akong yun ang hukay na pinanggalingan ko. Kung saan ako unang bumaba. Nakita ko roon ang lubid na kulay blue. Mabilis akong lumapit doon at umakyat palabas. Nang makaakyat ay habol hininga ako dahil sa kaba. Lumingaling ako. Wala pa yung mga kaibigan ko. Tiningnan kong maigi ang paligid. Nandoon ang kubo at ang puno ng nyog. Kahit yung bato na naurong ay nandun din. Parang walang nagbago. Hindi ko nga lang masabi kung nakabalik na nga ba ako o nasa ibang dimensyon pa rin. Tumingin ako ulit sa baba ng hukay. Nakaramdam ako ng kilabot. Kaya dali-dali akong tumakbo pabalik sa kabahayan. Titignan ko kung may makikita ba akong ibang ako o wala na. Pero hindi pa man ako nakakalayo ay nakita ko na yung mga kababata ko. Huminto ako at ilang sandali ko silang tinitigan. Hindi muna ako lumapit. Wala akong makitang ibang ako na kasama nila. Doon na ako nakahinga ng maluwang. Lumapit ako sa mga kaibigan ko. Nagtataka sila kung ba't hindi raw maipinta ang mukha ko. Gusto ko na sanang ikwento sa kanila yung tungkol sa hukay. Pero pinigilan ko ang sarili. Sabi ko pumunta na lang kami sa tambayan. Nasa isip ko kasi noon, doon ko na ikukwento sa kanila ang nangyari. Ipapakita ko muna sa kanila yung hukay. Ang kaso pagdating namin doon ay nagulat ako. Wala na po kasi yung hukay, Sir Mac. Yung malaking bato ay nasa gilid na ulit ng kubo. Kahit yung lubid na blue ay hindi na nakatali sa puno. Nasa loob na yon ang tambayan namin. Tuloy ay lumalabas na hindi nangyari yung kababalaghang dinanas ko. Sigurado naman akong hindi ko lang guni-guni ang lahat. Kaya naman hindi ko na ikinuwento sa kanila ang nangyari. Sigurado naman kasing hindi sila maniniwala. Dito ko pa lang talaga ito sinalaysay. Tsaka hindi ko rin sigurado kung ano ba ang nangyaring yun. Kaya siguro kayo na lang ang magbigay ng sagot sa akin. Iwan nyo lang sa comment ang mga kuro-kuro nyo. Salamat po. Hello Sir Mac. Ako si Marie. Taga-Kabanatuan po ako. New listener niyo po. Nitong January 2026 lang talaga ako napadpad dito sa channel niyo. Ngayon ko lang din nalaman na may mga ganitong channel pala dito sa YouTube. Kaya naisip ko agad na ibahagi itong creepy experience namin ng mga kabarkada ko. Nangyari ito noong second year college pa ako. Year 2012. Sa university namin ay meron pong rooftop. Tambayan namin yon ng mga kaibigan ko, lalo kapag break time. Doon kami nagpapalipas ng oras, gumagawa ng projects o nagre-review. Madalas kami doon kapag kakatapos lang ng mabibigat na activity o exam. Ito nga yung nangyari dito sa ikukwento ko. Sabado po noon, kakatapos lang ng exam week namin. Pasado 5:00 ng hapon. Pumunta kami sa tambayan namin para magpahinga. May dala kaming mga tinapay at juice. Kami nung kaibigan kong si Reyna ang nauna sa rooftop. Pagkarating pa lang doon ay nagtaka na ako. Andyan kasi yung pakiramdam na may nasisense kang mali. Kahit wala ka namang napapansing kakaiba. Pinasadahan ko ng tingin ng buong rooftop. Wala talaga akong makitang mali.
Kaya binaliwala ko na lang yung pakiramdam na yun. Baka nga naman kasi pagod lang ako dahil sa exam. Umupo kami ni Reyna. Doon ako sa isang bench na nasa tabi ng railings. Doon sa may gilid talaga ng rooftop. Si Reyna naman ay nasa isang armchair na malapit sa hagdan. Hindi nagtagal ay nagsidatingan na yung iba pa naming kasama. Doon na nagsimula ang usapan at merienda namin. Kwentuhan ng kung ano-ano. Pero napapansin kong medyo matamlay si Reyna. Hindi siya masyadong umiimik. Katakataka yun. Kasi madaldal na tao naman siya. Hindi nga rin siya halos kumakain sa tinapay na meron. Kaya naman tinanong ko siya kung anong problema. Sabi niya medyo masakit daw ang ulo niya. Biglaan daw. Kasi maayos naman siya nang umakyat kami doon. Sinabihan namin siya na mauna na lang siyang umuwi. Tumango naman siya. Hindi na raw kasi talaga niya kaya ang sakit ng ulo niya. Napapansin ko na nga rin na namumutla na siya noon. Tumayo si Reyna at kinuha ang bag niya. Nag-offer naman ako na samahan siya hanggang sa sakayan. Pumayag naman siya. Kaya sabay na kaming bumaba. Diretso kami sa may gate hanggang sa sakayan. Nakita ko pa siyang sumakay ng pedicab. Bumili ako ng manggang hilaw at pinalagyan ko yon ng asin. Tapos bumalik na ako sa loob. Dumiretso na rin ako noon pabalik sa tambayan namin. Hindi na ako dumaan sa kung saan. Pero nang makarating ako roon ay gulat na gulat ako. Unti-unti rin akong ginapangan ng kilabot. Nakita ko kasi si Reyna. Nakaupo sa isang armchair na malapit sa hagdan. Napatingin pa siya sa akin pero wala siyang reaksyon. Agad ko naman siyang tinanong kung anong ginagawa niya ron. Hinatid ko na nga kasi siya sa sakayan at nakita ko pa siyang sumakay ng pedicab. Sabi naman ng mga kaibigan namin, nagtaka rin sila kung bakit bumalik si Reyna. Pero imposible naman daw yung sinasabi ko. Malabong nakasakay na siya ng pedicab. Bumalik nga siya sa rooftop. Nalalamig na ako sa kilabot nun. Pati yung mga kaibigan namin ay nagtataka na rin tumingin kay Reyna. Hanggang sa naalala ko yung dala kong manggang hilaw na merong asin. Lumapit ako kay Reyna at inabot yung supot sa kanya. Nakita kong nanlaki yung mga mata niya. Para siyang natakot. Sabi ko, kumuha at kumain siya ng isa. Umiling siya. Hindi siya nagsalita. Pero pansin kong nanginginig siya ng bahagya. Noon ay hindi na ako nag-alinlangan. Kumuha ko ng konting asin at sinaboy ko sa kanya. Mabilis siyang tumayo at nakaiwas. Pagkatapos nun, taranta siyang tumakbo papunta sa hagdanan. Nilagpasan niya ako. Agad kaming kumilos ng mga kaibigan ko. Takbo rin kami pababa para sundan siya. Ang nakakapagtaka, naririnig pa namin yung mga yabag niya sa hagdanan. Pero wala na kaming makitang tao. Nang makarating yung mga yabag sa sunod na palapag, ay nahinto na rin ito. Hinanap pa namin siya sa palapag na yon. Yung iba ay pumunta pa sa mas mababang palapag. Pero hindi na talaga namin nakita yung kumukopya sa itsura ni Reyna. Hindi mawala yung kaba ko. Tinawagan ko si Reyna. Hindi siya agad sumagot kaya lalo akong nag-alala. Hanggang sa meron ng sumagot sa tawag ko. Lalaki yung nagsalita. Sabi niya siya raw yung driver ng pedicab na sinakyan ng kaibigan namin. Nag-alala siya. Kasi bigla na lang hinimatay si Reyna habang nasa biyahe. Nakahinto pa raw sila noon sa harap ng isang convenience store. Agad naming napagkasundo ang magkakaibigan na puntahan si Reyna. Tinawagan na rin ng iba yung parents niya. Ako naman ay bumalik sa rooftop. May kasama akong isa pa sa mga kaibigan namin. Hindi kasi mawala yung kutob ko doon sa rooftop. Pagdating doon ay ginalugad namin ang lugar. Wala kaming nakitang mali nung una.
Pero kinilabutan kami ng gusto pagtingin namin sa inupuan ni Reyna. Yung armchair na nasa may hagdanan. May kung ano kasing nakaukit sa bandang likod ng upuan nun. Kung anong mga salita na parang Latin. Sa takot namin ay agad naming kinaskas yung nakasulat doon. Kinuskus namin gamit ang ballpen na wala ng tinta para matabunan. Pagkatapos ay dinala namin yung armchair sa bandang likod ng rooftop. May mga nakatambak na gamit kasi doon. Talagang sinuot namin yon sa likod ng mga gamit. Ayaw namin syempre na may mapasama na naman dahil sa upuang yon. Sir Mac, naging maayos naman si Reyna pagkatapos nun. Doon na siya nagkamalay sa ospital. Hindi na kami tumambay sa rooftop. Humanap na lang kami ng ibang pwedeng gawing bagong tambayan. Uy, maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin ngayon. At bago ka umalis, pakilike naman ang video natin at mag-comment ka na rin. Maraming salamat. Ingat ka.